Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Nanatiling seryoso ang mukha ng ating bida habang direktang nakatitig kay Song Moran, at kalmado ngunit mariin itong nagtanong kung ang ibig ba nitong sabihin ay dapat na lamang tahimik na tinanggap ng Taehyesek ang kaawa-awang kahihiyan na inabot nila. Mas lalong bumigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa nang idugtong ng ating bida ang panibagong katanungan kung iyon ba talaga ang nais iparating ni Song Moran, dahil sa tindi ng mga binitawang salitang iyon ay halos umurong ang dila ni Song Moran, at nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat dahil tila ngayon lang niya tuluyang naunawaan ang lalim ng paninindigan ng ating bida. Pilit na iniling ni Song Moran ang kanyang ulo habang kinakabahang sinasabi na hindi iyon ang nais niyang iparating, at tila naguguluhan siyang naghahanap ng tamang salita para ipaliwanag ang kanyang sarili. Dahan-daang napayuko si Song Moran habang unti-unting tinatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng malalim na pagsisisi. Sa mga sandaling iyon ay tila na proseso na ng kanyang isipan ang buong bigat ng mga naranasan ng Taehyesek, at tuluyan na niyang naunawaan kung bakit kinailangan ng ating bida na umabot sa ganoong klaseng hakbang. Sa ilalim ng magandang puno na patuloy na naglalagas ng mga lilang talulot ay tuluyan nang nawala ang mabigat na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Mahigpit na pinagsiklap ni Song Moran ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib bago pormal at tapat na humingi ng tawad sa ating bida, habang tahimik at kalmado lamang itong nakatayo upang pakinggan ang kanyang sinasabi. Habang patuloy na nakayuko ay ramdam ni Song Moran ang matinding hiya sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan ay batid niyang malabong tanggapin ng ating bida ang kanyang simpleng mga salita, lalo pa at kung siya man ang nasa posisyon nito ay siguradong kailanman ay hindi rin niya mapapatawad ang Iron Sword Sect. Ngunit bago pa man siya tuluyang kainin ng sariling konsensya ay kalmadong binasag ng ating bida ang katahimikan. Sa halip na magalit ay mahinahon nitong sinabi na naiintindihan niya ang sitwasyon at pinakiusapan si Song Moran na iangat na ang kanyang paningin. Dahil sa hindi inaasahang malumanay na tugon ay mabilis na napatingin si Song Moran sa ating bida na may bahagyang panlalaki ng mga mata sa tindi ng pagkabigla. Habang tahimik na nakatayo sa ilalim ng puno ay nagpatuloy sa pagsasalita ang ating bida, kalmado nitong ipinaliwanag na kahit hindi nagmula ang paghingi ng tawad sa mismong taong may gawa ng kasalanan ay tatanggapin na niya ito, kasabay nito ay nagpakawala siya ng isang makahulugang pahayag, at tahasang sinabing magiging masyadong sakam na siya kung aasa pa siyang hihingi mismo ng tawad ang pinuno ng Iron Sword Sect para sa nangyari. Nauutol at halatang natarante si Song Moran dahil sa naging pahayag ng ating bida, kaya mabilis siyang nagpaliwanag at ipinangako na gagawin niya ang lahat upang pilitin ang kanyang lolo na si Song Chien-woo na humingi ng formal na tawad, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay kalmado na siyang pinigilan ng ating bida. Sa halip na magtanim ng galit ay isang napakagaan at tapat na ngiti ang sumilay sa mukha ng ating bida habang nakatingin sa dalaga. Taglay ang mahinahon at malambot na tono ay diretsahan nitong sinabi na wala ng dahilan pa upang ituloy nila ang walang katapusang siklo ng kamalasan at hidwaan sa pagitan ng kanilang mga sekta. Dahil sa pambihirang tugon na iyon ay tuluyang natigilan si Song Moran at hindi na nakapagsalita pa, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang tahimik na nakatitig sa maamong reaksyon ng ating bida, at sa eksaktong sandaling iyon ay tila malalim na tumagos sa kanyang puso ang wagas na pagpapatawad na ipinakita nito. Habang tahimik na naghihintay sa di kalayuan ng kanyang mga kasamahan mula sa Taehyesek kasama si Jin Taesan ay nag-iwan ng isang mabigat na bilin ng ating bida. Kalmado nitong sinabi kay Song Moran na kung talagang nagsisisi ito sa mga nangyari ay mas mabuting akuan nito ang responsibilidad na tuluyang baguhin ang Iron Sword Sect upang hindi na ito manatili sa maling pamamalakad nito ngayon. Kasabay ng mga salitang iyon ay dahan-dahan nang humakbang papalayo ang ating bida bitbit ang kanyang puting bagahe. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo ay muli siyang lumingon pabalik sa dalaga at tinumbasan ang seryosong usapan ng isang napakagaan at mainit na ngiti. Sa ilalim ng puno kung saan patuloy na nalalaglag ang mga lilang talulot ay ipinaalala niya na kahit magkaiba ang kanilang mga sekta ay pareho pa rin silang mga ugat na nagmula sa iisang malaking puno na kilala bilang Murim Alliance. Sa pamamagitan ng huling mensaheng iyon ay hindi lamang tuluyang tinapos ng ating bida ang sigalot sa pagitan nilang dalawa kundi nag-iwan pa siya ng malalim na inspirasyon na siguradong babaunin ni Song Moran hanggang sa dulo. Isang mahinang buntong hininga na lamang ang nakawala sa mga labi ni Song Moran habang naiwan siyang tahimik na nakatayo sa ilalim ng malaking puno.
Dahan-dahan siyang napayuko habang pinapanood ang tuluyang paglayo ng ating bida, at sa mga sandaling iyon ay tila lumino sa kanyang isipan ang buong bigat ng sitwasyon. Muling naglaro sa kanyang alaala ang nagngangalit na mukha ng kanyang nakatatandang kapatid na si Song Muhayan kasama na ang puno ng kay-abangan na lolo niyang si Song Chien-wul, habang nananatiling nakatalikod ay isang mapait na katotohanan ang bumasag sa kanyang damdamin, at napagtanto niya na kung nakaya lamang sana ng kanyang pamilya na ibaba ang kanilang pride at bumitaw ng kahit isang simpleng salita ng paghingi ng tawad ay hindi sana haantong sa ganoong klaseng kapahamakan ng buong Iron Sword sect. Sa halip na makasagot ng maayos ay hindi na napigilan ni Song Moran ang kanyang emosyon at bigla na lamang itong naiyak tulad ng isang bata. Nang makita ang sunod-sunod na pagpatak ng luha nito ay labis na nagpanik ang ating bida. Halos magkandara pa siya sa pagpapaliwanag habang pilit na pinapakalma si Song Moran, at pasigaw niyang ipinaalala na hindi nararapat ang luha para sa isang mandirigmang katulad nito. Ngunit mabilis na pinunasan ni Song Moran ang kanyang mga mata at tuluyang bumalik sa formal at seryosong anyo. Buong tapang nitong sinabi na anuman ang mangyari ay nananatili pa rin siyang miyembro ng Iron Sword sect, kasabay nito ay dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit at magarang itim na kahon mula sa kanyang harapan. Namumula ang mga pisngi ni Song Moran at bakas ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata habang inilalahad ang hawak na kahon sa ating bida. Taglay ang nagmamakaawang tono ay pilit niyang pinapakiusapan ito na tanggapin ang nasabing regalo bilang patunay ng kanyang tapat at sinserong damdamin. Labis na nagtaka ang ating bida habang nakatingin sa inilalahad na kahon at inosenteng napatanong sa kanyang isipan kung kaarawan ba niya ngayon. Dahan-dahan niyang tinanggap ang nasabing bagay habang seryosong nagpapaliwanag si Song Moran, tahasang inamin ng dalaga na alam niyang hindi sapat ang laman ng kaong iyon upang tuluyang mapatawad ang mga kasalanan ng Iron Sword sect, ngunit ibinibigay niya ito kalakip ang malaking pag-asa na magkakaroon ng maayos na samahan ng kanilang mga sekta sa hinaharap. Nang marinig ang sinserong paliwanag na iyon ay tahimik na binuksan ng ating bida ang maliit na itim na kahon, ngunit sa mismong pagangat ng takip nito ay nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyan siyang natigilan sa tindi ng pagkabigla. Bumulaga sa kanyang paningin ang isang pambihirang lilang tableta, at mabilis na tumakbo sa kanyang isipan na hindi ito isang ordinaryong gamot. Halos hindi siya makahinga habang kinikilala na ang bagay na nasa kanyang harapan ay ang sikat na Steel Protection Pill. Isang napakahalagang espiritual na eliksir na tanging mga direktang inapo lamang ng Iron Sword sect ang maaaring makatanggap. Higit pa roon ay batid ng ating bida na hindi man lang ito may kukumpara sa mga nauna niyang natanggap na Iron Heart Pill, kaya lubos siyang hindi makapaniwala dahil alam niyang maging si Song Moran ay mahihirapan ng makakuha pa ng panibagong ganitong klaseng yaman. Matapos iabot ang pambihirang regalo ay isang matamis at sinserong ngiti ang sumilay sa mukha ni Song Moran. Magalang niyang pinagsiklop ang kanyang mga kamay bago masayang magpaalam sa ating bida, at buong puso niyang sinabi na sana ay magkita silang muli na may mga ngiti sa kanilang mga mukha sa susunod nilang paghaharap. Bilang tugon sa formal na pagpapalam na iyon ay isang napakagaan at malawak na ngiti rin ang ibinalik ng ating bida, magalang siyang nagbigay-pugay sa dalaga habang buong galit na sumasang-ayon, at masigla niyang sinabi na iyon din ang lubos niyang inaasahan para sa kanilang susunod na pagkikita. Lumipas ang ilang araw at tuluyan nang nakabalik ang ating bida sa Taehi sect, ngunit pagtapak pa lamang niya sa loob ng pamilyar na tarangkahan ay bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat dahil sa hindi niya inaasahang eksena. Isang napakaingay at masayang salubong ang bumulaga sa kanya habang patakbong lumapit ang napakaraming miyembro ng sekta na may malalaking ngiti at nakabukas na mga braso. Sabay-sabay na umalangaw ang malalakas na sigaw ng mga nakababatang disipulo kasama ng iba pa nilang kasamahan, at lahat sila ay tuwang-tuwang nag-uunahang salubungin ang ating bida upang ipagdiwang ang kanyang matagumpay na pag-uwi. Sa sobrang pananibik ng mga nakababatang disipulo ay tuluyang napabagsak sa lapag ang ating bida habang masaya siyang pinagkakaguluhan ng mga ito. Sunod-sunod na umalangaw ang kanilang masisiglang boses na nagtatanong kung totoo ba ang mga kumakalat na balita, habang ang iba naman ay tuwang-tuwang nagmamakaawa na makita ang sikat na Ninefold Sword, dahil sa tindi ng pagdaygan at paghila sa kanyang mukha ay halos hindi na makahinga ang ating bida, at hirap na hirap siyang nagreklamo na baka mamatay siya ng maaga dahil sa panggigigil ng mga bata. Ngunit sa kalagitnaan ng maingay at magulong eksenang iyon ay may isang pamilyar na boses ang kalmadong tumawag sa kanya. Agad na napatingala ang ating bida habang pilit na umaahon mula sa pagkakadaygan ng mga disipulo, at bakas ang bahagyang pagtataka sa kanyang mukha nang makilala kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan.
mabilis niyang binanggit ang pangalan ni Yuno na tahimik lamang na nakatingin sa kanya, at halatang nahihiya ang lalaki habang inosenteng kinakamot ang likuran ng sariling ulo na parang hindi sigurado kung paano sasalubungin ang pagbabalik ng ating bida. Upang basagin ang katahimikan ni Yuno ay pabirong itinanong ng ating bida kung nagpapabuhat ba ito sa kabila ng laki nitong iyon, ngunit sa halip na makipagbiroan ay nanatiling seryoso ang mukha ni Yuno at tahasang inamin na noong una ay pinagsisihan talaga niya ang kanyang pagsali sa Taoist sect. Kalmado nitong ikinwento kung paano siya palaging kinukwestiyon ng iba sa naging desisyon niya, lalo na at madalas nilang sabihin na kailanman ay hindi siya aabot sa mataas na antas kung aasa lamang siya sa mahinang Lesser Heaven Sword. Teknik, bakas ang pagiging seryoso sa mukha ng ating bida habang pinapakinggan si Yuno na umaming wala siyang lakas ng loob na sumagot noon laban sa mga mapanghusgang salitang iyon. Subalit biglang nagbago ang tono ni Yuno at puno ng paninindigan nitong sinabi na hindi na totoo ang mga iyon ngayon, habang inaalala sa kanyang isipan ang matapang na pakikipaglaban ng ating bida sa gitna ng arena ay buong pusong nagpasalamat si Yuno, at tapat nitong idineklara na dahil sa kanya ay tuluyan na siyang naging mapagmataas bilang isang ganap na disipulo ng Taoist sect. Mahigpit na kinuyam ni Yuno ang kanyang mga kamay sa hawakan ng kanyang kahoy na espada habang seryosong nagdedeklara na mula ngayon ay magsisinay na rin siya ng mabuti gamit ang Lesser Heaven Sword technique. Bakas ang matinding paninindigan at bahagyang pamumula sa mukha ni Yuno ng buong pagmamalaki nitong idugtong na balang araw ay magiging isa rin siyang dakilang disipulo ng Taoist sect na mismong katulad ng ating bida. Habang pinapakinggan ng punong-puno ng pag-asang mga salitang iyon ay tahimik lamang na nakamasid sina Kang Chesok at Jin Taesan kasama si Hong, mababakas sa kanilang mga mukha ang isang mainit at masayang ngiti habang nakatingin sa dalawa, at malinaw nilang nararamdaman ang magandang impluwensya at panibagong lakas na dinala ng ating bida para sa kinabukasan ng buong sekta. Bilang tugon sa determinadong pahayag na iyon ay isang magaang na tapik gamit ang kamao ang iginawad ng ating bida sa dibdib ni Yuno. Nakapastil ang isang malawak na ngiti sa kanyang mukha habang masigla nitong sinabi na buong pananibik niyang aabangan ang araw na iyon. Matapos ang masayang tagpong iyon ay isang panibagong boses ang pumukaw sa kanilang atensyon. Masayang lumapit si Hong Monggi, ang mismong pinuno ng Taoist sect at ama ni Hong Saryeon. Makikita ang labis na kagalakan kay Hong Monggi habang ibinabalita na umabot na sa kanya ang mga nangyari sa Iron Sword sect, at pabiro pa nitong inamin na hindi na siya nakatulog pa buong gabi dahil sa tuwa para sa naging tagumpay ng ating bida. Masayang pinagmasdan ni Hong Monggi ang kabuuan ng paligid bago formal na pinuri ang lahat para sa kanilang matinding pinaghirapan. Magalang namang nagbigay-pugay ang ating bida upang batiin ang pinuno ng sekta kasama ang mga hall leader at ang kanyang amang si Jin Taesan. Habang tahimik na nakatingin sa maaliwalas na tarangkahan ng Taoist sect ay isang malalim at emosyonal na pagmumuni-muni ang tumakbo sa isipan ni Hong Monggi, binalikan niya ang mapait nilang kasaysayan kung saan sa loob ng 150 taon simula nang lumitaw ang Iron Sword sect ay palagi na lamang silang nakakaranas ng matinding pang-aapi na kinailangan nilang lunukan ng buong pagpapakumbabang inamin ng pinuno sa kanyang sarili na ang lahat ng iyon ay nangyari dahil sa kakulangan nila ng lakas at sa sarili niyang kakulangan bilang isang leader. Ngunit ang mabigat na paineng iyon ay dahan-dahang napawi nang ibaling niya ang kanyang paningin sa ating bida na tuwang-tuwang nakikipaglaro at nakikipagharutan sa mga nakababatang disipulo. Isang tahimik ngunit punong-puno ng pagmamalaking ngiti ang sumilay kay Hong Monggi habang maluwag sa loob niyang tinatanggap ang katotohanan na nagawa ng isang magiting na bata ang isang napakalaking bagay na kailanman ay hindi nakuhang resolbahin ng mga nakatatanda sa kanilang sekta. Patuloy sa kanyang malalim na pagmumuni-muni si Hong Monggi habang nakatingin kina Jin Taesan at Hong Saryeon, at tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na magkahalong matinding pasasalamat at hiya ang kanyang nararamdaman. Mabilis niyang pinunasan ang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata habang pilit na tinatawanan ang sariling pagiging emosyonal. Upang pagaanan ang atmosfera ay masiglang nagmungkahi ang pinuno ng sekta na magdaos sila ng isang malaking piging para ipagdiwang ang pambihirang tagumpay ng ating bida, ngunit agad na naputol ang kanyang kasabikan ng itaas ni Jin Taesan ang kanyang kamay upang mariin at walang pag-aalinlangang tutulan ang nasabing ideya. Taglay ang seryoso at mahigpit na ekspresyon ay prangkang ipinaalala ni Jin Taesan ang gipot na kalagayan ng kanilang pondo. Diretsahan itong itinanong kay Hong Monggi kung hindi ba ito nag-aalala na ang paggasta para sa isang piging ay siguradong magdudulot ng kaawa-awang pagkain para sa mga nakababatang disipulo sa loob ng susunod na 6 na buwan.
Hindi nagpatalo si Hong Mengyi sa kanilang pagtatalo at pilit na iginiit na hindi ito isang ordinaryong araw dahil matagumpay na naipagtanggol ng ating bida ang karangalan ng Taiyi sect. Ngunit sa halip na makinig ay mabilis itong sinagot ni Jin Tae-san, at prangkang itinanong kung nakakapaglagay ba ng pagkain sa kanilang mesa ang nasabing karangalan. Nang makita ang matinding pagmamatigas ng external hall leader ay biglang sumili ang isang malawak na ngiti sa mukha ni Hong Mengyi. Walang pag-aatubiling inilabas ng pinuno ng sekta ang isang malaking supot ng pera mula sa kanyang panloob na damit, at masayang nagdeklara na gagamitin na lamang niya ang kanyang sariling ipon para masigurong matutuloy ang kanilang selebrasyon. Dahil sa naging bukas palad na hakbang ng kanilang pinuno ay mabilis na nahikayat ang iba pang mga opisyal ng sekta, isa-isa silang naglapag ng kani-kanilang mga maliliit na supot ng salapi sa ibabaw ng bonton, at kahit alam nilang hindi ganoon kalaki ang kanilang maiaambag ay buong puso pa rin silang nakisama upang tuluyang makapaghanda ng isang masaganang piging para sa ating bida. Masayang tinanggap ng isa sa mga opisyal ang naipong pondo at taos-pusong nagpasalamat sa naging malaking ambag ng mga pinuno. Samantala ay patuloy pa rin sa pakikipagharutan ang ating bida sa mga nakababatang disipulo ng inosente niyang tanungin ang kanyang amang si Jin Tae-san kung totoo ba talagang magkakaroon sila ng isang malaking piging. Sa mismong pagkarinig ng salitang piging ay biglang napatigil si Jin Tae-san sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon na may isang nakakakilabot at pilit na ngiti sa kanyang mukha na nagpapahiwatig ng matinding pagtutol sa nasabing gastos. Taglay ang mapanganib at seryosong presensya ay tahasang nagmaang maangan si Jin Tae-san, prangka nitong sinabi sa ating bida na hindi niya alam kung anong piging ang tinutukoy nito, at idinahilan pa nito na bigla na lamang hamina ang kanyang pandinig kaya wala siyang maintindihan sa mga sinasabi ng kanyang anak. Naiwan na lamang na nakatunganga ang ating bida habang pinapanood ang kanyang amang si Jin Tae-san na mabilis at masayang tumatakbo palayo. Tuwang-tuwa ang external hall leader habang isinisigaw na sa wakas ay makakakain na sila ng karne sa bawat oras ng kanilang pagkain. Napabuntong hininga na lamang ang ating bida at tahimik na inisip sa kanyang sarili na inaasahan na nga niya ang ganoong klaseng reaksyon mula rito. Ngunit sa kabila ng nakakatawang inasal na iyon ay isang payapa at mainit na ngiti ang dahan-dawang sumilay sa mukha ng ating bida, habang nakapatong ang kanyang ulo at tahimik na pinagmamasdan ang paligid ay nakaramdam siya ng isang napakalalim na ginhawa sa kanyang puso. Para sa ating bida ay sapat na ang makita niyang tuluyan ng nakabalik sa dating masiglang sarili ang kanyang ama. At iyon ang pinakamahalagang gantimpala na naiuwi niya kapalit ng lahat ng kanyang mga naging paghihirap. Maaliwalas ang kalangitan ng formal na ipamahagi ng Taiyi sect ang 3 pambihirang Iron Heart Pill na nakuha ng ating bida mula sa Chief Strategist, sa harap ng mga nakababatang disipulo ay napagdesisyonan na ang 2 sa mga espiritual na eliksir na ito ay igagawad sa ating bida at kay Hong Saryeon. Samantala ay inanunsyo rin nila na ang nag-iisang natitirang tableta ay itatabi upang ibigay bilang pabuya sa kung sino man sa mga disipulo ang magpapakita ng pinakamalaking pag-unlad sa paglipas ng panahon. Ngunit habang nagdiriwang ang buong sekta sa kanilang mga natanggap na biyaya ay isang panibagong usapin ang unti-unting umusbong, at sa pagkakataong ito ay may kinalaman naman ito sa mismong ama ni Gai Cholyong na si Gai Yeon-sok. Mabigat ang buntong hininga ni Jin Tae-san habang nakaupo sa harap ng kanyang mesa na puno ng mga papeles at abakas. Halos sabunutan na niya ang kanyang sariling buhok sa matinding stress habang paulit-ulit na inirereklamo na tuluyan na talagang nabaliw ang kanilang pinuno na si Hong Mengyi. Sa kanyang tabi ay casual lamang na nakatayo ang ating bida habang tahimik na nakikinig sa mga hinaing ng external hall leader. Hindi makapaniwala si Jin Tae-san na handang ipagpalit ng pinuno ang isang napakahalagang Iron Heart Pill para lamang sa 3 guest house, at labis siyang naiinis dahil tila hindi man lang nito naiisip ang hirap ng taong direktang nagpapatakbo sa pananalapi ng kanilang sekta. Binal ika ng isipan ni Jin Tae-san ang naging usapan kung saan buong pagmamalaking nag-alok si Gai Yeon-sok ng 3 guest house kapalit lamang ng pagbibigay ng nasabing eliksir sa anak nitong si Gai Cholyong. Para sa external hall leader ay isa itong malaking kahangalan at kawalang hiyaan, lalo pa at noong mga panahong patuloy na nahaharap sa matitinding pagsubok ang Taiyi sect ay wala man lang naitulong ang senior disciple na si Gai Cholyong kundi ang uminom at walang kwentang manood lamang mula sa isang tabi. Muling naglaro sa isipan ni Jin Tae-san ang naging matapang na tugon ni Hong Mengyi tungkol sa alok na iyon. Taglay ang seryoso at mapanganib na paningin ay tahasang binalaan ng pinuno ng sekta si Gai Yeon-sok,
At mariin itong ipinaalala na kailanman ay hindi nila ipagbibili ang karangalan ng Tai sect na buong tapang nilang pinrotektahan gamit ang kanilang sariling mga buhay. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan pilit na nilalabanan ni Jin Taesan ang matinding panghihinayang habang nanginginig sa kanyang kinauupuan, upang pagaanan ang sitwasyon ay kalmadong sumingit ang ating bida na may kagat-kagat na maliit na dahon sa labi, at casual nitong sinabi na dahil naman sa matapang na desisyong iyon ay mas naging masipag ngayon ang mga nakababatang disipulo, ngunit sa halip na kumalma ay lalo lamang nag-init ang ulo ni Jin Taesan, at pasigaw nitong ipinaalala na kung tinanggap lang sana nila ang 3 guest house sa Hefei ay kikita sana sila ng sapat na salapi para makabili ng 5 Iron Heart Pill kada taon. Sa halip na matakot sa pagbubunganga ng kanyang ama ay isang mapanukso at kalmadong ngiti lamang ang sumilay sa mukha ng ating bida, habang tahimik na nakatingin sa nakatalikod na si Jin Taesan ay batid niyang nagpapanggap lamang itong labis na nanghihinayang sa pera. Lubos na kilala ng ating bida ang kanyang ama kaya alam niyang sa kailaliman ng puso nito ay labis din itong natutuwa at nagmamalaki sa naging matibay na paninindigan ng kanilang pinuno. Matapos pakinggan ang mga litanya ng kanyang ama ay mabilis na tumalikod ang ating bida upang lumabas ng silid, diretsahan itong sinabi na aalis muna siya na agad namang ikinitaka ni Jin Taesan kaya tinanong nito kung saan siya pupunta. Pabirong sumagot ang ating bida na sawang-sawa na siyang palaging marinig ang kanyang ama na nagrereklamo tungkol sa pera kaya napagdesisyonan niyang lumabas upang kumita ng sarili niyang salapi. Pagkalabas sa pinto ay umalangaw ang inis na boses ni Jin Taesan mula sa loob at pasiga nitong itinanong kung paano naman makakagawa ng pera ang kanyang anak. Habang nakasilip mula sa labas ng pintuan ay masiglang sumagot ang ating bida at pabiro nitong sinumbatan ang kanyang ama dahil tila masyado nitong minamaliit ang kanyang mga kakayahan bago tuluyang nagpaalam na babalik din siya kalaunan. Tuluyan ng humakbang papalayo ang ating bida na may kagat-kagat pa ring maliit na dahon sa kanyang labi habang patuloy na sumisigaw si Jin Taesan mula sa loob upang pilit na alamin kung saan talaga ito pupunta. Ngunit sa halip na sumagot ay tahimik na lamang na nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida habang may isang seryoso at determinadong layunin na tumatakbo sa kanyang isipan tungkol sa kung saan siya susunod na magtutungo. Habang patuloy na naglalakad papalayo ay unti-unting sumilay ang isang mapilyo at punong-puno ng kumpiyansang ngiti sa mukha ng ating bida, baka sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon habang masayang ninunguya ang maliit na dahon na nakakagat sa kanyang labi. Sa kabila ng pag-aalala ng kanyang amang si Jin Taesan ay buo na ang kanyang desisyon, at malinaw sa kanyang isipan na ang kanyang susunod na hakbang ay ang tuwirang magtungo kung saan naroon ang malaking pera upang tuluyang masolusyonan ang pangangailangan ng kanilang sekta.